Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Good morning, good afternoon, good evening sa mga taga-subaybay ng Kulex Vlog, ang malupit sa katotohanan. Live tayo syempre sa Bunyog Pagkakaisa public page at napapanood tayo sa Ensrecto page at sa ating Bunyog Pagkakaisa YouTube channel. I-share po natin habang tayo nakikinig sa ating vlog. Magbibigay lang po ako ng reaksyon mga kabunyog dito sa nangyari pong kaso na isinampa ng ombudsman dito sa mga opisyal ng Parmali. Ayan. Medyo nasasamid ako, no? Ano ba itong Parmali? Ito yung scam po at talagang panloloko sa taong bayan na naganap po sa panahon ni Duterte, sa panahon po ng Duterte administration, kung saan habang ang mga taong bayan ay pinahirapan sa mga walang kakwenta-kwenta na pahirap na mga lockdown, na mga ECQ, naalala nyo ba yon mga kabunyog, mga kababayan, kung paano tayo pinahirapan sa mga lockdown na yan dyan sa virus na yan, na COVID na yan. Habang nangyayari po yan, ito po yung Parmali scam kung saan talagang sila sistematiko po na nangontrata sa gobyerno, nangontrata sa gobyerno na mga face mask, baka may face shield pa dito, face mask, no, mga COVID, kung ano-ano mga kailangan daw sa COVID. Ang kontrata po inabot ng 8 bilyon, iba-ibang kontrata yon sa panahon to ni Duterte, habang naghihirap ang bayan, walang trabaho ang tao, nagugutom, etong Parmali ang talagang bumwelta. Nagkamal po ng katakot-takot na kontrata na talagang questionable. Di ba? Inimbestigahan to sa Senado noon. At ito nga, nagkaroon na po ng filing ng kaso. Kumbaga, sinampa na ng kaso itong mga opisyal ng Parmali, sinampa ng ombudsman. Pero tayo ay medyo nakukulangan. Kumbaga, bakit hindi sinabit si Duterte? At hindi rin sumabit dito yung Michael Yang na economic advisor niya. Ayan ang mga tanong, pag-usapan natin. Alam nyo, kaya natin to, nung last week pa po ito, sa wakas po, nag-file po ang ombudsman ng kaso sa mga opisyal ng Parmali. Ang tindi po nang nangyari dito sa Parmali scam na ito. So, mga kinasuhan, mga opisyal ng gobyerno, tsaka opisyal ng Parmali. Ito yung mga kinasuhan, sino ba mga kinasuhan dito? Maghihimas kaya ito ng rehas? Malamig na bakal, no? Si Lloyd Christopher Lau, former Procurement Service Department of Budget and Management, PSDBM Undersecretary. Ito pong silaw ay tao ni Bongo ito. Tao ito ni Bongo. Kaya wag tayong wag nating kakalimutan. Kanang kamay ni Bongo ito naging staff ito ni Bongo. Na-assign pa to sa housing. So kaya hindi tayo naniniwalang hindi alam nila Bongo at Duterte ang mga katarantaduhan sa Parmali. Ngayon nakasuhan kasi na-booking na wala nang kawala. Napakatibay po nung mga ebidensya na nakita sa Senado at ngayon nga itong ombudsman kinasuhan na. Si Lloyd Christopher Lau, siya po ang undersecretary dyan sa DBMPS. Kumbaga ang ginawa ng DBMPS noon, sinentralize po lahat ng procurement sa mga kakailanganin sa COVID. So, ibig sabihin, hindi Department of Health, hindi kung ano-anong agency, DBMPS po ang bumibili. At nakikipag-usap sa mga contractor at sa mga supplier. Ayan, nagkaabukingan. Ang naglagay dito, syempre, sila Bongo. Pinapaalala ko lang, tao ito ni Bongo. Kaya ang katarantaduhan po sa Parmali ay katarantaduhan ng administrasyon ni Duterte. Take note natin yan. Dapat singilin si Duterte dito sa katarantaduhang ginawa nila sa taong bayan. Kasi hindi tayo naniniwala na hindi alam ni Duterte at ni Bongo ang pinagagawa nitong mga hinayupak na to. Ng mga traidor sa bayan na to, ng mga kurap. Kaya nga si
Gordon, dyan niya nakaaway si Duterte, di ba? Talagang si Gordon, gusto niyang pati si Duterte isasabit dito. Kasi alam niyo ang halaga po ng nakuhang kontrata ng Parmali, pag pinagsama-sama natin, 8 bilyong piso. 8 billion po. No? O Luz Biminda Baltasar, good morning, Kabunyog Kulex from Santa Cruz, Laguna. Mamaya po, magkita-kita tayo ha, Ma'am Luz Biminda Baltasar, dyan sa Paseo de Rojas. Ano? Paseo de Santa Rosa, kung makakapunta kayo. Wala pala kayo sa Santa Cruz, Laguna, no? O, Teddy Perez, morning Sir Kulex, Berdison, watching po kasama. Salamat ha, mga regular viewers natin ito, no? Good morning sa inyo ha. Nagkape na ba kayo? O, anuin ko muna. Paiinitin ko muna ang mga bungo natin habang tayo nagkakape ngayong umaga, no? So may meeting tayo sa Bunyog, Laguna. Magkikita-kita kami mamaya-maya. At didiretso rin tayo mamaya ng Lipa City. So yung mga kabunyog sa Batangas, ha, magkita-kita tayo sa Lipa, no? Oh. Jojo Hulaton, punta ka ng puna, baka ikaw ganun din. Para anong puna ng puna? Talagang puna ng puna, kinasuhan na nga ng ombudsman eh. Di ba? Ikaw naman, Jojo Laton, magkape ka muna. Kaya tayo nagpupuna kasi nga nakasuhan na eh. Ito na nga mga ebidensya, oh. At ikaw ba, matutuwa ka ba dito? Kasi kinasuhan itong mga taon to, pero hindi sumabit si Duterte tsaka yung Michael Yang. Yung Michael Yang po, yan po economic advisor ni Duterte yan. Advisor ni Duterte yan, lagi yan sa Malacanang. Yan ang financer ng Parmali eh. Yan ang nagbibigay ng pera, ng pondo sa Parmali. So, biro mo economic advisor ni Duterte, tas hindi po nakasuhan dito. O, di talagang yung connection kay Duterte tsaka kila Bongo, maliwanag. Yun ang dinidiin natin. Kaya itigil nyo na yung mga ilusyon nyo dyan kay Duterte, kay Tatay Digong nyo. Yan ang nagpahirap sa COVID eh. Yung mga katarantaduhan ni Duque, ni Duterte, nila Bongo na yan, ni-lockdown tayo, pinabili tayo ng mga face mask, kung face shield. Yan ang totoo. Ako, ipinapaalala ko lagi sa mga kababayan natin para hindi na kayo nabubudol-budol ng mga Duterte na yan. Oh, tapos ngayon yung anak naman niya, confidential fund. Ito nga, Parmali pa lang, pinag-uusapan. 8 billion pong naging kontrata nito sa kabuuan. Oh, sino pang kinasuhan? Si Warren Lex Leong, former procurement director. Oh, currently overall deputy ombudsman. Oh, kinasuhan din. Si Warren Rex Leong, Paul Jasper de Guzman, procurement manager officer. Oh. Private respondents, ito yung mga taga Parmali. Si Twinkle Dargani, Mohit Dargani, Lincoln Ong, Justin Garado, Huang Shuchen. Oh, Chinese din yung isa, oh. Oh. Meron din kasama dito yung mga iba pa, Christine Marison Tay, Director, sa PSDBM po ito, Webster Laureania, Acting Division Chief of Procurement Division, August Ilagan, Employee, Jason Mer Uwayan, Procurement Management Officer, at si Crisel Grace Mago, Private Respondent, pati yun, sinampan din ang kaso, di ba? Alam niyo ba ito? Ang charge po dito, matindi, falsification, fraud against public treasury, of the revised penal code. Pakatindi, grab pala yun. Grab pala ang ikinaso. Grab charges po. Dapat nga ito, plunder eh. Ako nagtataka bakit hindi plunder ang kinaso. Ito yung mga iskandal Alam niyo ba yung Parmali kung magkano lang ang kanyang capital? Magkano lang ang capital ng Parmali? 625,000 lang yung kanyang capital. Biro mo ang capital mo, wala pang 1 milyon. Pero ang kanilang mga nakuhang kontrata, ito po, 600 million. Procurement of 8,000 BGI real-time fluorescent RT-PCR kits. Yung mga test na yung mga test sa mga COVID, yung mga RT-PCR na yan. 600 million ang kontrata, procurement of 2,000 Astar Fortitude, PCR test dito, 688 million. PCR test na naman, amounting to 2.8 billion. 2.8 billion. Which caused undue injury to the government in a total of 4.1 billion po
ang nalugi sa gobyerno, 4.1 billion. O, ayan. Kaya dapat to plunder ito eh. O, ano bang dapat dito? Hindi lang to graph dapat. O, 4.1 billion. Eh, billion-billion po ang anomalya na nakita dito na sinabing which cause undue injury to the government. Sa tingin nyo, ang punto ko lang dito, itong mga opisyal na to, alam natin talaga, nagsabuatan ito. Habang pinahihirapan ni Duterte yung bayan, ito pala ang nangyayari sa likuran. Ilang meeting kaya ito, ilang kape-kape kaya ito sa Starbucks, pinag-uusapan nila ang mga kontrata. Ayan po, daang-daang milyon at bilyon po ang kontrata ng Parmali. At ito ay galing sa pera ng bayan. Siguro yung mga inuutang ni Duterte sa China, dito dinadala. Napakawalang hiya. Sa bilyon-bilyon na kontrata ng Parmali, sa tingin nyo, hindi ito alam ni Bongo? Hindi ito alam ni Duterte? Yan na lang. O, anong masasabi ngayon ng mga panatiko pa ng tatay nila? Ng tatay nilang kurap? O, ayan o. O, sinabi o, which caused undue injury to the government in the total amount of 4 billion 165 million 300,000. O yan po, 4.1 billion. At nabuking pa, aside from charges, some officials also face administrative sanction. Eh, maano yung administrative sanction eh. O, yan na tayo doon sa criminal sanction o criminal case po ito. O, sige. Bilyon-bilyon ang kontrata. Doon pa lang po sa wala pang 1 milyon ang kapital niyan. Parang ganito lang yan eh. Kumbaga meron kang maliit lang na karinderya. Parang ganun lang negosyo mo. Tapos kontrata ka ng cater na papakainin mo buong probinsya. Diba? Parang ganun yun. Para maintindihan nyo. Eh sa batas bawal yun. Anong logic doon? Dapat yung kumpanya mo, pag pumapasok ka sa kontrata sa gobyerno, dapat may kakayahan. Yung iyong kumpanya na gampanan yung kontrata. Diba? Ganun yun. Napakadaling intindihin. Dapat yung kumpanya mo ay may sapat na karanasan, kapital, human resource, mga tauhan, para papasok ka sa mga kontrata. So, pwede kang pumasok, depende sa kakayahan mo. Eh, kagaya nito, 600,000 lang ang capital niya. Wala pang 1 milyon. Ang papasukin mong kontrata, daang-daang bilyon, daang-daang milyon, tsaka bilyon. Paano mo yan magagawa? Di ba? Parang ganun lang po kasimple yun, mga kabunyog, mga kababayan. O, di katarantaduhan agad. O ngayon, alam ba to ni Duterte? Sigurado tayo. Kwarta ng bayan, alam ba to ni Bongo? Alam nila yan. O, ngayon, maglilinis-linisan niya mga tarantado na yan. O, diretsuin na natin. O, ngayon, Tatay Digong pa rin kayo ng Tatay Digong. Ito lantarang panggagago to. O, lantarang panggagago ito. Na ngayon ay kinasuhan na ng ombudsman. Dapat pati si Duterte kinasuhan. Sila Bongo, hinanapan talaga ng connected sila eh. Pati yung Michael Yang. Biro mo, economic advisor ni Duterte, ang financer nito. Yung Michael Yang na yan. Bakit hindi kinasuhan yan? Pati yung mga face mask, inamin din naman nung Christopher Lau na overprice yung face mask talagang mahal. Binili ng gobyerno. Mahal. Sa ibang supplier, mura. Talaga naman ginawa pangangwarta. Dapat ako, kulang. Para sa akin, kulang itong ginawa ng ombudsman. Dapat isabit dito si Duterte, si Bongo. Sabihin ko na nga, yung kahayupan na ginawa sa Pilipino, pinahirapan mo yung Pilipino Duterte. Yung pala, kumakana kayo ng kwarta dito sa Parmali. Walang hiya kayong mga hudas, mga demonyo kayo, di ba? Hindi nyo, di ba, alalahanin natin yung ating naging sitwasyon ng COVID. Bawal lumabas. Bibili ka nga, yung tao nga magtatrabaho, huhulihin pa kasi bawal nga daw lumabas eh. Di ba? Bibili ka lang sa tindahan, may mga barangay permit pa noon. Naalala nyo ba yun mga kabunyog, mga kababayan? Huwag natin yun kakalimutan. Huwag natin kakalimutan ang ginawa sa atin ni Duterte. Si Duterte ang sumira ng ekonomiya ng Pilipinas. I-lockdown mo ba naman kung di ka buang talaga Duterte ka? Di ba? Kabuangan yan. Ni-lockdown niya talaga lahat ng mga negosyo.
walang biyahe, transportation, kahit fishball, bawal, sari-sari store, bawal, lahat bawal, lockdown nga eh. Di ba buang yan? Siya lang naman gumawa niyan eh. May gumawa ba niyan sa ibang bansa? Wala. Yung iba, tuloy pa rin ang negosyo, pero may social distancing, may face mask lang, okay na yon. Eh dito, palibasa, baliw tong si Duterte, nilockdown, pinagtripan tayong lahat. Nilockdown yung buong Pilipinas eh. Walang biyahe, walang negosyo, kahit sari-sari store, kahit nagtitinda ng isda. Kaya nga, nag-viral na yung ginawa ni, di ba? Yung sinabi ni Kim Chiu na, bawal lumabas. Sa classroom may batas. O, di ba? Ginawang kanta pa yon, yung bawal lumabas. Totoo ito. O, kahit mga dutards kayo, wag niyo sabihin hindi kayo pinahirapan. Pinabili tayo ng face mask. Sumunod, sabi ni Duque, hindi na lang kailangan face mask. Meron pa silang task force. Ano ba yung task force nila yan? Sila Roque, sila Galvez na yan. Sila Duque, magkakasama yan. Hindi daw sapat yung face mask. Nagpatupad pa ng face shield. Ako nga, nakailang bili kong face shield eh. Nung una, napakamahal yan. 70 pesos, naging 40 pesos, naging 20 na lang. Diba? Yung pala, ang suma total, pinagkakakwartahan lang pala tayo. At ito, nabuko sa Parmalee. Hindi naman pala kailangan yung face shield na yan. Sino bang may pakanan yan? Di ba sila Duterte? Yang administrasyon niyang palpak na yan? Pahirap yan? Bumili ng mga bakuna. Galing China. Meron ding anomalya dun. Baku-bakuna na yan. Ako, naniniwala ako sa science Hindi ko sinasabing hindi totoo ang COVID. Pero in-over kumbaga in-exaggerate. Sana yung isang problema na ganito yung management o solusyon, in-over nila eh. At ginawa nilang dahilan yung COVID para makapagnakaw. Yan ang totoo. Kaya hindi tayo naniniwalang hindi alam to ni Duterte at ni Bongo. Kasi si Christopher Lloyd Lao ay tao ni Bongo. Kanang kamay niya yan eh. Nagtrabaho sa kanya yan eh. At kaya yan napunta dyan sa PSDBM. Natural, sila Duterte at Bongo naglagay dyan. Sinentralize po yung procurement. Ganyan ang ginawa ng mga hinayupak na hudas. Sige nga. Tapos yung mga Dutards niya, sasamba kayo sa Tatay Digong nyo. Yan ang nagpahirap sa bayan. Sana alalahanin nyo yung nangyari sa atin sa COVID. Ito, nabubulgar na ngayon. Kinasuhan ng ombudsman. Tapos ang financer pala nitong Parmalee na ito, yung nagbibigay ng pondo dito na nasa likod dito. Yan palang Michael Yang na yan, na economic advisor ni Duterte. Di connect talaga sila dyan. Lagi yan sa Malacanang. Sige nga. Ikaw Bongo, anong masabi? Bongo ka. Tapos kumakaporma, akala mo mga kung sino mga bida, mga hudas tong mga ito. Nasa na kaya kinita nito? Baka nasa bank account na nila. Na mga korap na mga opisyal. Mga hayop di ba? Napakahayop po ng ginawa sa mga Pilipino. Pabibilin tayo ng face mask, face shield. Naalala niyo yung face shield? Hindi naman pala kailangan yung buwisit na face shield na yan eh. Ilang milyong Pilipino ang bumili niyan. Minsan pag nasisira, nakalimutan mo, bibili ka na naman. Hindi ka naman makapunta sa sa labas kahit papasok. Bawa, i-allow man yung mga tricycle, mga jeep, kailangan may face shield ka pa rin. Papasok ka sa mga mall o restaurant, bukod dun sa face shield, pinatupad pa yung may face mask na, may face shield, meron pa yung divider sa motor. Puro katarantaduan eh. Diba? Sabi nga, asawa ko naman yon, angkas ko sa motor. Kailangan pa ba ng divider? Divider sa motor, asawa mo na nga eh. Ay kailangan pa daw. Mga buwisit eh. Mga baliw. Ginawang baliw ang mga Pilipino eh. Diba? So yung mga may-ari naman ng mga motor, nagpalagay naman gastos na naman yun. Naalala nyo ba yun? Hanggang marami ding na disgrasya doon, pinatigil na rin. Kung ano-anong katarantaduhan po talaga ang ginawa sa atin eh. Itong Parmalee kasi, ito yung contractor sa panahon ng COVID. Kaya kitang-kita natin kung paano ginamit ang krisis, ang COVID crisis, para sila makapagnakaw. Yun ang masakit. At sana maintindihan ito ng maraming Pilipino. Di ba? Bilyon-bilyon eh. Ewan ko, mababalik pa ba sa
baka pagdating ng oras dito, ay hindi rin naman mababalik sa bayan ang pera, tapos mababalitaan na lang natin, wala rin makukulong. Alam niyo naman sa Pilipinas eh. O sabi ni Mamunitsky, negosyo ni Bonggago yan, yung mga face shield. O, Alfred Ribas, sa buwatan po ng mga sindikato yan. Oo, sa buwatan nila Duterte yan. Nila Bongo yan. Pangalanan na natin. Duterte, Bongo, Michael Yang, Christopher Lau. Kayo naman talaga ang sindikato eh. Bakit? Sa bilyon-bilyong kontrata, sino bang presidente? Sino bang masusunod dyan? Di ba sila? At wag mo sasabihin, hindi alam to ni Bongo. Ano tayo, tanga? Di ba? Hindi tayo pinanganak kapon. Bilyon-bilyon ng kontrata, daan-daang milyon. Oo, di ba? Kaya bakit si Christopher Lloyd Lau lang ang kinasuhan eh? Di ba? God bless, sabi ni Jesse Noarbe. O, di ba? Toto RMS, magandang umaga, Sir Kulex. O, mamaya, may meeting ang Bunyog, Laguna. Tapos after ng Bunyog, Laguna, magmi-meeting kami sa Lipa. Didiretso ko ng Lipa City. Ano? O, kaya habang nanonood kayo, magkape muna kayo, ha? Ako, yung pagbaba ko, magkakape ako. No? Arnold, Randa, siraulo ka. Sinong siraulo? Mas baliw ka. Ang liwanag ng usapan. O, ibabasahin ko sa inyo yung article. Sino ba yung Michael Yang na yan? Na nag-finance? O, ha? Michael Yang was Parmalis financier, guarantor to Chinese supplier. Ang mga supplier pa, mga Chinese. Oh. Ay, September 10, 2021 ko. Babasahin ko lang. Kailangan alalahanin natin itong nangyaring pahirap sa atin. Inimbestigahan to ng Senado eh. Umami na nga sila eh. Oh. Oh, the Senate issues warrants of arrest for Michael Yang. Pati si Lincoln, yan nga. Oh, noon pa ito ha. Oh. Ito nangyari. Michael Yang, President Duterte, former economic advisor, acted as financier and guarantor for Parmali Pharmaceutical Corporation, which is the biggest winner with 10 billion, no, tingnan, 10 billion pala, worth of contract so far in the government pandemic procurement. Excuse me. O, di ba? 10 billion. O, tapos ang kanyang puhunan, wala pang 1 milyon. Isipin nyo. Ha? Oh. Yang guarantees for us because the analysis is true. Our finances really challenging. Said Parmali Director Lincoln On. O, kita nyo na, ang guarantor po ay si Michael Yang, sabi ni Lincoln On. So, we will not be blacklisted. O, bakit? Ano ba sa tingin nyo? Oh, hindi ba ito naging usapan ni Duterte at Michael Yang? Imposible na hindi ito sinabi ni Michael Yang. At kaya nila nakuha yung kontrata sa Parmali kasi galing na kay bossing sa taas. Ang basbas, di ba? Napakasimpleng intindihin. Parang ganito yan. Si Duterte ang puno ng sindikato. Sasabihin ni Michael Yang, boss, kami kukuha ng bilyong kontrata sa COVID O sige. O meron akong kumpanyang dito. Akin tong kumpanya na to, ako nasa likod nito. Itong Parmali. Parang ganun lang yun eh. Bakit? Hindi ba aalamin nila Bongo? Sino ba yung kukuha ng bilyong-bilyong kontrata? O, kahit nga yung mayor lang eh. Kalit-lit ng kontrata sa munisipyo, alam niya kung sino kontraktor eh, di ba? Ito pa kayong bilyon-bilyon? O, di syempre, yan ang usapan ni Duterte at ni Michael Yang. Huwag tayo nagtatanga-tangahan. Ito ang kwento dyan, di ba? O, sabi ni Duterte, sige, kunin mo na kontrata na yan, yung bilyon-bilyong Parmali na yan. O, ikaw na mag-supply ng mga face mask, ng mga test kit, mga PCR test na yan. Di pinag-supply ng Parmali. Si Michael yung nasa likod niyan. Di sa buhatan yan. Kaya kayo mga dutards kayo, huwag kayo nagtatanga-tangahan so we will not be blacklisted. Sabi pa nung Chinese na si Parmali Chairman Wang Chuyen, di ba? Si Wang Chuyen, Chinese din. Talagang perwisyo, no? Maraming mga perwisyo, mga kumpanyang Chinese dito sa Pilipinas. Parmali was a trader for personal protective equipment, yung mga PPE na yan. And other pandemic supply, meaning they got their supplies from China. China. Ang best friend ni Duterte. Puro katarantaduan eh. They didn't. Teka lang. Binabasa ko yung article ito pa, walang fake news. Si Michael Yang talagang nagagaranti sa kanila.
Alam nyo ba, ang matindi pa rito, may mga sangkot sa mga kasama po sa Parmali na may mga kaso, may mga warrant of arrest. Isipin mo yon, may mga warrant of arrest pala yung iba dyan sa ibang bansa. Oh. Later on, Huang Chuyen also admitted that he was the one who asked Ong to seek help from Yang. Oh, yung pala eh. Si Huang Chuyen ang nagsabi, umamin, sinabihan niya si Ong, mga inchik, no? Huang Chuyen, nabubulol ako. Si Huang Chuyen na chairman ng Parmali, sinabihan niya si Lincoln Ong, yung director, si Ong, na magpatulong na kay Michael Yang. So si Chen, si Ong, si Yan. Oh, di ba? Mga Chinese, mga best friend, di ba? Oh, a Rappler investigation earlier showed that Wang is a director of different firm, Parmali Biological Company Inc. Wang co-director in the firm are close associate of Yang. They sit as incorporators in several company led by Yang himself. Oh, dinaabo kayo ngayon. Yung may-ari ng Parmali ay kasosyo din ni Michael Yang sa iba-iba pang mga negosyo. Oh, di ba? Oh, di ba? Kumbaga negosyante talagang malupit. Oh. Eh, ano to? Tanga-tangahan kayo mga Dutards. Oh. Ito, booking na to ha. Pinag-uusapan na lang natin. Kaya nga may kaso na eh. Oh, Duterte and Malacanang denied that Yang influenced the award. Tatanga, dine-deny nila Duterte. Ano ako bali? Economic advisor mo yan eh. Siyempre, kaya in-award nila Lau yan kasi may basbas mo yan Duterte. Itong tarantadong tatay ng mga DDS eh. Nanloloko pa, booking na booking na. Pwede bang hindi mo alam? Advisor mo nga eh. Tampalin nga ng tinelas yung mga Dutards na nagpapaloko pa kay Duterte. Ako, pag-uusapan to Parmali, nanggigigil talaga ako. Kasi alam niyo kung ba't nakakagigil? Naaalala ko yung paghihirap nating lahat. Tayong lahat naghihirap ng lockdown eh. Bawal lumabas. Ang daming mga na-depress. Maraming mga negosyo, nalugi. May mga, maliit na mamihan o lomi o lugawan o sari-sari store o tindera ka ng isda. Ang daming mga negosyo nalugi. Lalo yung maliliit na negosyo. Kahit na yung mga middle class, yung ibang mayayaman, naapektuhan na din eh. Lahat talaga tayo naapektuhan. Grabe ang ginawa. Lockdown. Mga driver, vendor, construction worker, lahat. Habang ganito ang ginagawa nila Duterte, ng sindikatong Duterte, Bongo, Michael Yang, Yang Chu na yan, Yang Ong na yan. Oh. Bakit? Makukuha ba ang bilyon-bilyon na kontrata sa Malacanang nang walang basbas niyan? Ano yan? Ano tayo? Pinanganak kahapon? Bilyon-bilyon ng 10 billion ng kontrata. Sasabihin na hindi alam to ni Duterte o ni Bongo. Ano kayo? Yun na nga lang kapitan sa barangay eh. Alam niya ang mga kontrata eh. O yung mayor, lahat ng kontrata. Alam ni mayor, alam ni governor, alam ni congressman. In fact, sila talaga ang nagpapatakbo ng kontrata. At kalakaran naman sa gobyerno ng Pilipinas, sila ang tawag dito, namimili ng mga kontraktor. Oh, di ba? Gawain ng mga korap ng mga opisyal, sila namimili ng kontraktor kasi may usapan na sa SOP, may usapan na sa porsyentuhan. O halimbawa, magpapagawa si congressman ng kalsada, 20 kilometer, isisingit niya sa pork barrel niya sa national budget. Pag pinagawa ni congressman yon, alam ng taga DPWH, project ni congressman yon. Sasabihin ni congressman sa DPWH, oy, ito ang mananalong bidder dyan ito ang contractor ko dyan. Si ganito, si contractor Bongo, halimbawa, si Bongo contractor, ang mananalo dyan. Yun ang mananalo. Alam nyo ng DPWH, yan ang kalakaran dyan eh. Di ba mga taga DPWH? Baka magtatanga-tangahan din kayo dyan. Di ba sa buwatan kayo dyan? Siyempre, meron din yung director ng DPWH. Siyempre, may usapan na si contractor tsaka si congressman. Magkano ang SOP? 40% o to 30%. Sabi nga ni Magalong, kung mabait-bait daw, 30 lang. Pag masiba daw, 40%. Para sa akin, kahit 10% pa yan, pare-pares masisiba yan eh.
ninanakaw ang kwarta ng bayan. O, ibig sabihin, kung 100 million yung kalsada, magkano kay congressman doon? O, kung 40%, 40 million kay congressman. O, di ganun di kay Duterte, palakihin mo lang, o, 10 billion ang kontrata, magkano kay Duterte? Kung ang SOP niyan ay 40% o 30%, di 4 billion ang maliwanag kay Duterte, di ba? O kila Bongo. Paghahati-hatian nila yan. O, ano, maniniwala ba tayong hindi alam yan nila Duterte at Bongo? Eh, tao nila tong Christopher Lloyd Low na yan eh. Napaka-makapangyarihan niyang ahensya na yan, yung PSDBM na yan. Ginawa talaga yan, sinadya nila na lahat ng mga procurement sa COVID, kahit nga sa DepEd, centralized dyan sa procurement service ng Department of Budget and Management. Kasi nga, ang DBM ang nagre-release ng pondo eh, sa mga ahensya, kaya makapangyarihan yung DBM. So, ang ginawa nila Bongo dyan, nilagay nila si Christopher Lloyd Low dyan, pinakatao nila, lahat ng kontrata sa COVID, dyan diniretso. Ayan na nga yung Parmali. O, di ba? Maglalagay ba kayo ng hindi tao dyan? Sabi lang ni ini-interview si Christopher Lloyd Low noon. Paano ka napunta dyan? Sa PSDBM, tinatanong siya ng mga senador. Alam mo sagot? Eh, nag-apply po ako eh. Eh, ba't tinatarantado tayo? Pwede bang nag-apply ka dyan? Ano yan? Jollibee na magpapasa ka ng resume? Parang nag-apply. Anong nag-apply? Parang ginagawa mong Jollibee o McDonald's ba yan? Na mag-a-apply ka, magpapasa ka ng resume dyan? Para maging happy ka dyan? O, di ba? Ginagago tayo eh. Nilagay ka dyan ni Bongo. O, nilagay ka dyan nila Duterte para ikaw ang mamahala sa sindikato. Kumbaga, itong si Lloyd Christopher Lau, tao to ng sindikato nila Bongo at Duterte. Yan ang totoo. Sasabihin mong, basta nag-apply daw siya. Eh, kahit nga yun na lang sa munisipyo, may backer ka pa eh. O, janitor na lang apply mo, may backer ka pa. O, isang maliit na posisyon sa gobyerno, hahanap ka ng backer. Sasabihin lang niya, nag-apply lang daw siya. Tarantado ba tong Christopher Lloyd Lau na to? Tama lang, kinasuhan to eh. Pero dapat sumasabit sila Bongo at Duterte dito. Di ba? O. Tapos, inilagay na siya dyan sa DBMPS na yan na. Kinopo na nila Michael Yang ang kontrata. Kasi si Michael Yang naman ang kausap ni Duterte. Kasi si Michael Yang ang economic advisor niya. Kaya yung sinasabi ni Duterte na hindi niya alam ito, oy, anong hindi mo alam? Loko-lokong presidente. Loko-loko ka ha? Anong hindi mo alam? Ha? Binabaliw mo mga Pilipino. Ako sa totoo lang, nanggigigil ako pag naalala ko itong Parmali at itong COVID. Kasi ginawa nila itong hudasan na ito, itong pagnanakaw na ito, itong sindikato na ito, sa panahong naghihirap ang bayan. Lahat tayo, walang politika eh. Lahat naman tayo naghirap eh. Kaya nakakagigil. Habang naaalala ko noon, pinabibili tayo ng face mask, pinabibili tayong face shield, wala na kang makain, maobliga kang bumili ng face shield na yan eh. Di ba? Sinong hindi nabwisit dyan sa lockdown na yan? Tapos ewan ko, daming ginawa nila. Mga PCR test, puro test. Tapos nung medyo nagluwag-luwag sila, mag-a-apply kang trabaho, test na naman. O, papasukan mo na nga lang, construction, kailangan daw, nakadaan ka sa mga test. Ano bang PCR test ba yon? Ang daming mga test eh. Iba-iba pang uri yan, nakakabuisit. Yung pala, suma total, pinagkakakwartahan tayo. Sinong hindi naapektuhan? Sige nga, kahit mga Dutards naman, tsaka mga Pulangaw. Nahirapan din kayo nung lockdown. Tinatanggap nyo na lang ba yung ginawa nila Duque? Etong Parmali na to, sige nga. Yung pala naman, ang lahat ng supply ng COVID na yan, galing pala sa sindikato nila Duterte at Bongo, gamit ang Parmali. O, maliwanag ang kwento. Sige ngayon. Tapos papanginuin nyo pa yung si Duterte, tatay hudas ninyo. Magnanakaw. Tapos ibinoto nyo pa si Bongo, sila ba to, di ba? Wala eh, dapat tong mga Pilipino, mamulat na kayo sa ginawa sa atin, dito lang sa COVID eh. Oh, sa totoo lang ha, walang kasinungalingan. Ito factual na nga, binabasa ko na sa inyo eh. Oh, di ba nakuha niyo yung koneksyon? Si Michael Yang ay negosyante, nakasosyo ng mga negosyanteng in-chick. Si Michael Yang, economic advisor ni Duterte. Pumasok sa negosyo sa PSDBM
ginamit ang Parmali. Na yung Parmali na yan, wala pa nga 1 milyon ng puhunan yan. Pero binakira ni, yan, kumbaga backer. O pagka-backer, kasi malakas kay Bossing Duterte niya, ibinigay na ang mga bilyong-bilyong kontrata. Ayan na, overpriced na, puro katarantaduhan ang ginawa. Ayan, ang buong kwento niyan. O, di ba? Ang kwento ng Parmali at ng sindikato nila Duterte. O. At sinong nahirapan? Taong bayan. Kaninong pera ang ginamit? Sa taong bayan, pero tayo pa ang pinahirapan. Sinong kumita? Sila. Oh. Sila ang kumite. Kaya masakit sa atin ang ginawa. Biro mo, habang naghihirap ang bayan, nagkakamal sila ng kwarta. Kumbaga, sa panahon, parang ganito yan. Kung nasusunugan yung kapitbahay mo, nasusunog ang bahay niya, nanakawan mo pa ba siya? Napakawalang hiya mo, napakademonyo mo pag ginawa mo yun. Di ba, sa panahong naghihirap ang kapwa mo, nagugutom, walang trabaho, lockdown, sige silang nakaw, sige silang sindikato dito, siging kontrata, kung ano-anong kontrata. At ang pinahirapan, kaya pala, kailangan ng test, ganito, papasok, test na naman, sasakay ka ng bus, test na naman, pagbaba mo, test na naman. Wala nang katapusang test, walang katapusang face mask, walang katapusang face shield. Nakakabuisit di ba? Naalala nyo? Tapos, ayuda, pipila, ayuda. Alalahanin lang natin mga kababayan, ang ginawa sa ating panggagago ng Duterte administration. Duterte, Bongo, sila Roque na yan, yang sila Duque, bawal lumabas. Pero si Roque, nagsuswimming pa sa Subic, di ba? Kasama yung mga butanding. Kaya mukhang butanding yan si Roque na yan. Walang hiya din yun Pero pagka Pilipino, arestado, di ba? Meron pa yung vendor, nagtinda lang ng isda, binugbog pa ng mga tanod Yung ginawa na, napakahigpit na lockdown, mabagsik, akala mo martial na. Para tayong ginawang North Korea na tinarantado ang tao, tas ganito lang. Ngayon, sana maintindihan nyo mga kababayan, kaya ako nang gigigil ako pag naalala ko. Grabe ang sinira ni Duterte sa kabuhayan ng mga Pilipino, yung mga negosyante, malilit na negosyo, winasak ng lockdown, wasak! Parang ghost town nga yung, nung nasa Tuguegarao ako nun, pagpunta ko dun sa, talagang, parang ghost town walang sarado lahat. Parang kang nananaginip na hindi to totoo, pero totoo. Bibili ka nga lang ng pagkain mo, may permit pa sa barangay mo. Naalala niyo ba yun? Sana alalahanin natin ang ginawang panggagago sa atin para matuto tayo. Tapos habang ginagago tayo, ito ang sindikatong bumabanat, sumisip-sip ng pera ng gobyerno. Kaya nga ang pagkukumpara ko dito, nanakawan mo ba ang kapwa mo na nasusunog na ang bahay? Di ba ang kapitbahay mo, nasusunugan na nga ng bahay, nanakawan mo pa ba? Ganun ang ginawa sa atin. Ginamit ang krisis ng mga sindikato para makapagnakaw sila. Den, apektado ba negosyo mo? Sayang, hindi ka natukhang. Tanga ka, Den. Bakit? Hindi ka apektado? Anong negosyo mo? Negosyo ng lahat ng Pilipino, bobo ka. Walang hiya kang Pilipino ka. Bakit hindi ka bumili ng face shield? Sampaling ka ng tsinelas dapat ng katabi mo dyan Hindi ka pumili ng face shield. Walang yan to. Akala mo hindi naging apektado sa lockdown. Pahiya kasi kayo, pinapumukha ko sa inyo ang sindikato nila Duterte na ginamit yung COVID na yan. Papahiya kayo ngayon. Ayan, bulgar na bulgar. David Sion. Bakit patuloy nyo binoboto ang mga korap na politiko? Tama, David Sion paano hindi pa sila natatauhan? Pinagtatanggol pa ng mga Pulangaw tsaka Dutards. Kitang-kita na nga ang ginawang katarantaduhan ng mga sindikato. Hindi pa rin sila mamulat. Naranasan nyo naman ang hirap. Lahat tayo naghirap sa pandemic Kaya natin binabalikan kasi itong Parmali, ginawa ito nung panahon ng pandemic. Yung mga test na yan, mga PPE na yan, kung anong face mask, face shield, lahat na yan, ang nag-supply niyan, itong Parmali. Nakuha nyo na mga hindi sana kailangan, pero ni-lockdown. Gumawa sila talaga ng paraan para magkapera shit ka boy. Mas shit ka, di ba? Pamura-mura ka pa dyan. Pagtatanggol mo pa yung mga sindikato, di ba James Bones ba? James Bones. Utak buto ka.
Kala mo naman kayo hindi nahirapan sa COVID. Lahat naman tayo nahirapan dyan. At sino bang may pakalalat yan? Di ba si Duterte, sila Duque? Di ba minsan, parang ruleta ng kapalaran eh. Ang tawag ko doon, ruleta ng kapalpakan. Ito, ECQ, susunod MCQ, MGCQ, GCQ, ang daming QQQ, banana Q. Hindi mo na maintindihan. Minsan, iba-iba. May variant na naman. Sasabihin ni Roque, mayroon na naman bagong virus na naman. Ay, Jesus Mariosep. Bagong virus na naman. Bagong kurakot na naman. Mangungutang na naman sa China. Ay, Jesus Mariosep. Alam niyo yung ruleta ng kapalpakan eh. Kung anong matapat. O, di ba, nagjo-joke pa si Duterte. O, yung yung face mask, ibabad mo sa sa gasolina, di ba? Nakukuha pa puro katarantaduan po. O, di ba si Duque? Din si Duque? Naalala si Duque? Nasa na ba yan? DOH Secretary ni Duterte. Kasi mga lockdown, sila Roque, yung mga Pilipino lockdown, tayo, huhulihin ka agad eh. Kahit talo, huhulihin ka ng pulis. Pag lumabas ka, nahuli kang lumabas. Samantalang si Roque, naalala nyo, nagsuswimming sa Subic, kasama mga butanding. O, di ba? Tapos yung nagparty-party pa yung manyanita, yung isang police general dyan. Pero birthday yan, nag-inuman, nagmanyanita pa. Nakita dun sa picture, nag-inuman. Bawal nga rin alak nun, di ba? O, lockdown niya eh. Tapos sila, pagka-special, pwede ang birthday yan. Manyanita, nagsuswimming sila Roque. Naalala nyo yun? Masakit lang sa loob pag naalala natin ang ginawang tinarantado tayo sa panahon ng COVID. Tas itong Parmalee na sindikato, sila ang may hawak. Oh. Sa totoo lang ako walang kasinungalingan ito. Oh, magkano bayad sa iyo boss? Sabi ni Clark Ian Rombano. Anong bayad? Walang bayad. Baka ikaw bayaran ka. Ako, totoo lang sinasabi ko, hindi nyo kasi tanggapin eh. Sa totoo lang eh, naranasan nyo rin naman eh. Hindi ba kayo ni-lockdown? Hindi ba kayo nabwisit nung panahon na yun? Hindi kayo nabubwisit sa face shield? Mga sinungaling kayo, mga Dutards kayo. Mga pulangaw kayo para pagtanggol nyo yung tatay Duterte yung palpak na magnanakaw na sindikato. Kahit pinahirapan kayo, tuwan-tuwa kayo. Oh. Makasamba lang kayo kay Duterte. Kahit naman kayo rin, nahirapan kayo sa lockdown. Oh, aminin nyo kasi. Oh, dilawan ba gumawa ng Parmalee? Hindi, sindikato ni Duterte yan, nila Michael Yang. Nagsimula nga yan, si Michael Yang economic advisor ni Duterte sa Malacanang, lagi sa Malacanang. Si Michael Yang, negosyanteng in-chick, kasosyo, mga in-chick sa China. Pinasok ang supply ng COVID. Yun ang kwento dyan. At ang ginawa nilang dyan, pinaka-lead nila sa baba, si Christopher Lau, na tao ni Bongo. O yun ang kwento. Kaya nakakuha ng bilyong-bilyong kontrata. 10 billion na kontrata. Yang Parmalee na yan. Ngayon, hindi ba alam ni Bongo Duterte yan? Katarantaduan. Hindi naman tayo pinanganak kahapon eh. Oh. Di ba? Ang dali, konektado eh. Oh, so Lucila Abdudin Raimundo, bakit in-chick ang advisor? Pilipino ba yang si Michael Yang? Ewan ko kung Pilipino yung hinayupak na yan. Best friend ni Duterte yung yung mga Chinese di ba? Diyan din siya nangungutang. Diyan siya nagpupunta. O, di ba? Kaya nga, kahit nung lockdown, makita nyo, yung Pogo, pinayagan. Yung mga sugalan ng inchik, pinayagan yung Pogo eh. Pero yung tindahan, hindi pwede. Pero yung Pogo, pwede. Isipin nyo. Di ba, naalala nyo ba yun? Mga inchik kasi. Kabwisit. Oh, ang saya ng mga adik simula nang wala na si Digong. Baka, anong adik pinagsabi mo? COVID ang pinag-uusapan eh. Baka ikaw adik ka. Adik ka sa kagaguhan ni Duterte. Anong pangalan mo? Lad Sasali, Balay, puro kayo na eh. Pinagtatanggol nyo. Wala na kasi silang masabi itong mga Dutards kasi napapahiya sila. Pinapahiya natin sila. Di ba? Sa totoo lang, may sinabi ba akong kasinungalingan dito? Wala naman. Lahat naman kayo nahirapan sa COVID eh. Nahirapan kayo sa lockdown. Naghirap kayo sa lockdown. Pagtatanggol nyo. Senay Dariola, sino maghihimas? Maghihimas kung yan. Siyempre, isasalang sa korte yan. Kinasuhan na ng ombudsman yan sila Lau, di ba?
Gregorio Lidio Gorio, puro ka ngak-ngak, ulol. Mas ulol ka. Papaplug down ako ng Facebook nito sa ginagawa ng mga pulangaw na to. O, Valderrama Ram, sindikato ni Dutae. Si Michael yung 600,000 capital, tumabo ng bilyon sa Parmali. Oo nga tama ka Valderrama Ram. Hindi nila maintindihan yan. Mga tatanga-tanga kasi ang mga Dutads na yan Simpleng-simpleng intindihin, hindi maintindihan. Yung kumpanya na 600,000 ang puhunan, ang naging kontrata, 10 billion. O, ewan ko sa mga tangang Dutads at Pulangaw, hindi nila maintindihan yan. Anyway, hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Muli, ito si Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa public page. Napapanood din tayo sa Enzo Recto page at sa ating YouTube channel, Bunyog Pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. O, sabi ni Lucia Albudin Raimundo, totoo lang si Kulex. May prinsipyo, ang tagal naman dito ng parusa. O, hindi ko na nabasa mamano Lucila no? O, Jello Peraleja, tumpak na tumpak ka brother. Tama lahat ang sinasabi mo. Jello Peraleja, salamat po. Alfred Ribas, mga kasabot kayo ni Dutae. Kaya ang mga Pilipino naghihirap ngayon, utak alimango na bobo, matandang walang pinagkatandaan. Hunter Lee, mga ka-close ni Duterte. O, tama. Money maker talaga, sabi ni George D. O, tapos nagagaling yung Priscilla Gianio Samone. Swerte daw si Dutats at naging presidente. Utang ng Pilipinas, 13 trillion. Swerte ba yun? Worst president. Ipagpatuloy ang laban, Sir Kulex, Arturo Gra. Hanggang dito na lang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban.